Hi everyone! Welcome back to Shared Faith with Carol. Today po, tatapusin na natin ang pagbabasa ng libro ng Exodo, last day natin ngayon. Pero bago po yon, mag-recap muna tayo, no? So, 400 years ang nakalipas. Itong bagong paraon, nagkaroon ng bagong paraon ng Ehipto. Wala silang alam tungkol sa nangyari kay Joseph na ginamit siya ng Panginoon para ang Ehipto ay mas yumaman, ang Ehipto ay maging puntahan ng mga karatig bansa dahil nga magkakaroon ng taggutom. Wala siyang idea doon. So lumipas ang 400 years, dumami ang Israelita sa Goshen, natakot ang paraon. Yung Goshen kasi doon nanirahan yung mag-anak ni Joseph. So dumami na sila, natakot ang paraon, sabi baka mag-alsa tong mga to . So ang nangyari, ang sinabi niya, inutos niya na patayin ang mga sanggol na lalaki at pahirapan ang mga Israelita. Kapag daw babae ang anak, okay lang. Pero pag lalaki, kailangan patayin. Ayaw na niyan dumami yung mga lalaki. Ayaw na niyan dumami yung lahi nila. So, inutos ng paraon, patayin ang mga sanggol na lalaki, pahirapan ang Israelita. Pero, niligtas ng Diyos si Moises dahil meron siyang plano. So, niligtas niya si Moises, tapos pinalaki si Moises sa palasyo ng Ehipto. Nakita kasi siya ng prinsesa, pinaalagaan siya, and ang galing din ng Diyos, ang nag-alaga sa kanya is ang kanyang ina. So, nung medyo malaki-laki na siya, doon na siya halos lumaki sa palasyo. So, ang nangyari, meron siyang isang araw, may nakita siyang isang Ehipto na inaapi yung isang Hebreyo. So, ang ginawa niya, pinatay niya. So, akala niya, pinagtatanggol niya yung mga Hebreyo na ikakatuwa ng mga Hebreyo. Kaya lang, nung meron dalawang Hebreyo na nag-aaway, tas inawat niya, sinabihan siya, sino ka para awatin kami? Papatayin mo rin ba kami gaya nung ginawa mo dun sa isang Ehipsyo? So, ibig sabihin, may nakakita pala sa kanya, kaya natakot siya. Tapos dumating ang panahon na nalaman yun ng paraon, kaya pinahanap siya, pinapapatay siya. So, ang ginawa ni God, of course, niligtas niya si Moises, pinapunta niya sa Midian kasi meron pa siyang plano kay Moises. So, niligtas ng Diyos si Moises, nagpunta siya sa Midian, nag-asawa siya, nagkaroon siya ng pamilya doon. Tapos doon sa bundok ng Sinai, tinawag siya ng Panginoon kasi narinig ng Panginoon ang hinagpis ng mga Israelita. Yung pang-aapi na ginagawa sa kanila, narinig ni God. So, naalala niya yung covenant niya, yung pangako niya kay Abraham, Isaac, and Jacob. So, ang nangyari, kinausap niya si Moises, tapos sabi ni Moises, wag na lang daw siyang papuntahin. Kaya nagalit pa si God sa kanya. Pero sabi ni God, hindi, sige, papatulungan kita kay Aaron. So si Aaron yung tunay na kapatid ni Moses, kaya pinatulungan naman siya. Si Aaron ang tagapagsalita, si Moses naman ang lumalapit kay God para every time may instruction si God. So ang sabi ni God, kailangan palayain ang Israelita, kailangan pumunta si Moises doon sa paraon para kausapin ang paraon. So ayaw ng paraon, of course, ang ginawa ni God, nagpadala siya ng 10 salot. 80 years old na po si Moises at si Aaron nung ginamit sila ng Panginoon. So, kahit anong edad ho natin, huwag po natin sasabihin na matanda na tayo. Kapag ginusto ng Diyos na gamitin tayo, maging open lang po tayo at magpagamit tayo sa Panginoon. So, tuloy po tayo. So, pinalaya ang Israel, tumawid sila sa dagat na pula. Hinati ng Diyos yung dagat na yon. Nung nandoon na sila sa ilang, ang nangyari is nagreklamo naman po ang mga Israelita kasi wala daw silang tubig, wala daw silang pagkain. So palagi silang nagrereklamo. Parang nakalimutan nila agad kung paano sila sinalba ng Diyos. At bago pala yon, yung favor ni God nasa kanila. Every time meron silang hihingin, ibinibigay ng mga amo nila. Kaya nakalikom sila ng kayamanan, ng mga ginto, pilak, tanso, lahat, ganyan. Pero with a purpose pala yon, kasi gagamitin yon kapag nandun na sila sa ilang. Sa ilang po, doon sila magwo-worship kay God. So, ginawa tong lahat ni God sa mga Israelita kasi nga, nagpapakilala siya na siya ang Diyos na makapangyarihan, siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, at siya ang Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. Pangako niya na piniling bayan niya kasi ang Israel. So may pangako siya na pararamihin sila
at sila ay magiging masagana. Dadalhin sila doon sa lupang pangako. Yun ang ginagawa ni God. Hanggang sa isang araw, ang tagal na wala ni Moises, umakyat siya sa bundok kasi from time to time nakikipag-usap siya kay God. Umakyat siya sa bundok, ang tagal na wala siya, 40 days, 40 nights na wala siya kasi binibigyan siya ni God ng instructions. Yung mga instructions na yon, yun naman ang ituturo niya sa mga Israelita. Gagawa sila ng toldang tipanan, tsaka yung mga laman ng toldang tipanan, lahat yon, may mga instructions si God doon. Nung natagalan si Moises, sila ay gumawa ng gintong guya, si Aaron, pumayag siya na gumawa sila ng gintong guya para siyang baka, na batang baka, ganon. So, nagalit ang Diyos, of course. Gusto na niyang papatay lahat. Sabi niya kay Moises, yung lipi mo na lang ang ititira ko, pero sabi ni Moises, wag naman. Nung si Moises, yung bitbit na niya yung 10 Commandments, bumaba na siya ng bundok, kaya lang nung makita niya yon, nagalit siya, kaya binasag niya yon. Binasag niya, tapos sabi niya, kung sino yung para kay Yahweh talaga, parang sineparate na niya. Yung mga hindi para kay Yahweh, pinapatay niya. 3,000 ang namatay nung araw na yon. So, eto na nga, bumalik siya uli ng bundok, binigyan siya uli ni God ng mga instructions, and this time, execution na nung mga ginagawa o pinagagawa ng Diyos para kay Moises, para sa mga Israelita. Kung paano sila sasamba, sino yung mga gagawa, si Aaron, pamilya niya magiging pare, si Bezalel, Aholiab, sila yung mangunguna sa mga gagawa ng mga kagamitan sa loob, sa gagawa ng toldang tipanan, tapos yung mga mahuhusay na mambuburda, yan doon, kumbaga lahat yan, na-discuss na natin yan, nabasa na natin yan, and natutunan din natin, no, na yung mga skills, talents, lahat yan ang gagaling kay God. So, tapusin natin ang pagbabasa ng libro ng Exodo ngayon, malalaman natin kung papaano naman ang Diyos na patuloy na nangungusap sa kanila. Pero bago tayo mag-umpisa, let's do a quick prayer po. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat po, O Diyos, sa oras at araw na to. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw, O God, na kami po ay inyong tuturuan muli, O Lord, sa inyong salita. Ama, humihingi po kami ng tawad sa mga kasalanang nagawa namin sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami. Linisin niyo po ang Panginoong Jesus ang aming puso ng iyong banal na dugo. Lord Holy Spirit, we ask and pray po for your guidance sa aming pong pagbabasa. Salamat po, O Lord. We entrust to you this Bible reading time. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, start na po tayo. Exodo Kabanatang 37, ang kaban ng tipan. Yari sa akasya ang ginawa ni Bezalel na kaban ng tipan, 1.1 metro ang haba, 0.7 metro ang luwang at 0.7 metro ang taas. Binalot niya ng ginto ang loob at labas at ang labi nito'y nilagyan niya ng muldurang ginto. Gumawa siya ng 4 na argolyang ginto at ikinabit sa 4 na paa ng kaban. Tigalawa sa magkabila. Gumawa rin siya ng kahoy na pampasan na yari sa akasya at binalutan din niya ito ng ginto. Isinuot niya mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid upang maging pasanan nito. Ginawa rin niya ang luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Ang magkabilang dulo nito ay ginawa niya ng 2 kerubing yari sa purong ginto. Tig-isa sa magkabilang dulo. Ikinabit niya itong mabuti sa luklukan ng awa, kaya ito at ang mga kerubin ay naging isang piraso. Magkaharap ang mga kerubin at nakatungo sa luklukan ng awa. Nakabuka ang kanilang mga pakpak at nakalukob dito. Ang mesa ng tinapay na handog sa Diyos. Gumawa rin ng mesang akasya si Bezalel, 0.7 na metro ang haba nito at kalahating metro ang lapad at 0.7 metro ang taas. Binalot niya ito ng ginto at pati na ang paligid. Nilagyan niya ito ng sinepa na singlapad ng isang palad at pinaligiran din ng ginto. Gumawa siya ng 4 na argolyang ginto at ikinabit sa 4 na sulok sa may tapat ng paa nito. Ang mga argolyang pagkakabitan ng mga kahoy na pampasan ay malapit sa sinepa. Iginawa rin niya ang mesa ng mga pampasan na yari sa akasya at binalutan din ng ginto. Gumawa rin siya ng mga kagamitang ginto para sa mesa, mga plato, tasa, banga at mangkok para sa handog na inumin. Ang ilawan. Gumawa rin siya ng ilawang yari sa purong ginto, ang patungan at tagdan nito yari sa pinitpit na purong ginto.
Ang mga palamuti nitong bulaklak, ang buko at mga talulot ay parang iisang peraso. Mayroon itong 6 na sanga, tigatlo sa magkabila. Bawat sanga ay may 3 magagandang bulaklak na parang almendra, may usbong at may talulot. Ang tagdan ay may tig-4 ding bulaklak na tulad ng nasa sanga. May tigi-isang usbong sa ilalim ng mga sanga, isa sa ilalim ng bawat sanga. Ang mga usbong, mga sanga at ang tagda ng ilawan ay iisang piraso na gawa sa purong ginto. Ang ilawan ay ginawa niya ng 7 ilaw na may kasamang pang-ipit ng mitsa at patungan na pawang dalisay na ginto. Ang nagamit sa ilawan ay 35 kilong purong ginto. Ang paggawa sa altar na sunugan ng insenso. Gumawa siya ng altar na sunugan ng insenso. Ito ay yari sa punong akasya. Ito ay parisukat, kalahating metro ang haba, gayon din ang lapad, at 0.7 na metro ang taas. Ang 4 na sulok nito ay nilagyan niya ng sungay na kaisang piraso ng altar. Binalutan niya ang ibabaw nito ng purong ginto. Ang mga gilid at ang mga sungay ay binalot din ng ginto. Gumawa siya ng 2 argolyang ginto at ikinabit sa magkabilang gilid sa ibaba para pagsuotan ng pampasan. Gumawa rin siya ng pampasan na yari sa purong akasya at ito'y binalot din ng ginto. Ang langis na pampahid at ang insenso. Si Bezalel din ang naghalo ng sagradong langis na pampahid at ng purong insenso at ito'y parang ginawa ng isang dalubhasa sa paggawa ng pabango. Exodo Kabanatang 38. Ang altar. Akasya rin ang ginamit ni Bezalel sa paggawa ng altar na sunugan ng handog. Ito'y parisukat, 2.2 metro ang haba, ganoon din ang lapad, at 1.3 metro naman ang taas. Ang mga sulok nito ay nilagyan niya ng sungay na kaisang piraso ng altar at binalot ng tanso. Si Bezalel din ang gumawa ng mga kagamitang tanso para sa altar. Palayok, pala, palanggana, malaking tinidor at lalagyan ng apoy. Gumawa rin siya ng parilyang tanso at ikinabit sa ilalim ng baitang sa kalahatian ng altar. Gumawa siya ng 4 na argolya at ikinabit sa 4 na sulok ng parilya para pagsuotan ng pampasan. Akasya rin ang ginawa niyang pampasan. Binalot niya ito ng tanso at isinuot sa mga argolya sa gilid ng altar. Tabla ang ginamit niya sa paggawa ng altar at ito'y may guwang sa loob. Ang palangganang tanso. Gumawa nga siya ng palangganang tanso at tansuri ng patungan. Ang ginamit niya rito ay tansong ginagamit bilang salamin ng mga babaeng tumutulong sa mga naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Ang bulwagan ng toldang tipanan. Pagkatapos ginawa niya ang bulwagan na pinaligiran niya ng mamahaling telang lino. Sa gawing timog ay 45 metro ang haba ng tabing at ito ikinabit niya sa 20 posting tanso na itinayo sa 20 tungtungan tansurin. Pilak naman ang mga kawit at ang sabitang baras na ginamit niya. Gayun din ang ginawa niya sa gawing hilaga. 45 metro ang mga tabing na ikinabit sa 20 posting tanso na itinayo sa 20 tungtungan tanso. Pilak naman ang mga kawit at baras na ginamit dito. Sa gawing kanluran naman, 22 metro ang haba ng tabing na isinabit niya sa 10 posting nakatindig sa 10 tuntungan. Ang mga kawit at baras ay gawa sa pilak. Ang luwang ng harapan ng bulwagan sa gawing silangan ay 22 metro. Sa isang gilid ng pintuan ay nilagyan ng kurtinang 6 at 6 na metro ang haba na nakasabit sa 3 posting nakapatong sa 3 tungtungan. Ganoon din sa kabilang gilid. Kaya ang 2 gilid ng pintuan ay may tig-isang kortinang 6 at 6 na metro ang haba na nakasabit sa 3 posting nakapatong sa kanya-kanyang tungtungan. Lahat ng tabing ng bulwagan ay mamahaling telang lino. Tanso ang tungtungan ng mga poste at pilak naman ang mga kawit ng poste, gayon din ang mga haligi. Ang kortina sa may pintuan ay mamahaling lino at lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Magandang maganda ang borda nito. Ang habat lapad nito ay 9 na metro, samantalang 2 metro naman ang taas tulad ng tabing sa bulwagan. Ito'y nakasabit sa 4 na posting nakapatong sa 4 na tungtungan tanso. Ang mga kawit nito ay balot sa pawang pilak. Tanso naman ang mga tulos na ginamit sa toldang tipanan at sa tabing ng bulwagan. Ang mga metal na ginamit sa tabernakulo.
Ito ang listahan ng mga metal na ginamit sa tabernakulo na pinaglagyan sa kaban ng tipan. Ang listahang ito ay ipinagawa ni Moises sa mga Levita sa pangunguna ni Itamar na anak ni Aaron. Lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moises ay ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Huda. Ang pangunahin niyang katulong na si Aholiab ay anak ni Ahisamak at buhat naman sa lipi ni Dan. Siya ay mahusay mag-ukit, isang taga-disenyo at manghahabi ng pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Lahat ng gintong ginamit sa santuario ay umabot sa 1,000 kilo ayon sa timbangan sa templo. Ang lahat ng ito'y handog kay Yahweh. Ang pilak namang ibinigay ng mga taong napabilang sa census ay umabot sa 3,430 kilo ayon din sa timbangan sa templo. Ang mga ito ang kabuuan ng lahat ng inihandog ng mga napabilang sa census na umabot naman sa 603,550 katao mula sa 20 taong pataas. Bawat isa ay nagbigay ng kaukulang halaga ayon sa timbangan sa santuario. Ang pilak na nagamit sa mga tuntungan ng santuario at tabing ng bulwagan ay 3,400 kilo, 100 tungtungan at tig 34 na kilo. Ang 30 kilo ay ginamit sa mga kawit ng poste, sa mga dulo nito at sa mga haligi. Ang tansong inihandog kay Yahweh ay umabot naman sa 2,425 kilo. Ito ay ginamit sa mga tungtungan sa pintuan ng toldang tipanan, sa altar at sa parilyang tanso, gayon din sa lahat ng gamit sa altar, sa tuntungan sa paligid ng patio at tuntungan ng poste ng pinto, at sa lahat ng tulos na ginamit sa paligid ng tabernakulo. Exodo Kabanatang 39. Ang kasuotan ng mga pari. Ginawa nila ang kasuotan ni Aaron ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Lanang kulay asul, kulay ube at pula ang ginamit nila sa kasuotan ng mga pari. Mainam na lino, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula ang ginamit nila sa ephod. Ang ginto ay pinitpit nila ng manipis at ginupit ng pino na parang sinulid at inihalo sa panghabi sa lanang kulay asul, kulay ube at pula at sa mainam na lino. Ang ephod ay kinabitan nila ng malapad na tali na siyang nagdudugtong sa likod at harap. Kinabitan din nila ito ng isang magandang sinturong kamukha ng ephod na yari rin sa mainam na lino, at lanang kulay asul, kulay ube at pula, at binurdahan din ng mga hibla ng ginto tulad ng iniutos ni Yahweh. Kumuha sila ng mga batong kornalina at iniayos ito sa patungang ginto. Iniukit nila dito ang pangalan ng mga anak na lalaki ni Israel, nang mayari para itong isang magandang pantatak. Ang mga bato'y ikinabit nila sa tali sa balikat ng ephod upang maalala ang mga anak ni Israel. Ginawa rin nila ito ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng pektoral, magandang-maganda ang burda nito, tulad ng ephod at yari din sa mainam na lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula at mayroon din itong sinulid na ginto. Ito'y magkataklob at parisukat, 0.2 metro ang haba at ganoon din ang lapad. Kinabitan nila ito ng 4 na hilera ng mamahaling bato. Sa unang hanay ay ruby, topaz at karbungko. Sa ikalawang hilera naman ay esmeralda, safiro at brilyante. Sa ikatlong hilera ay jacinto, agata at ametista. At sa ikaapat, berilo, cornalina at jasper. Lahat ng ito ay nakalagay sa patungang ginto. 12 lahat ang batong ginamit upang kumatawan sa 12 anak ni Israel. Tulad ng isang pantatak, sa bawat bato'y nakaukit ng maganda ang pangalan ng bawat anak na lalaki ni Israel. Gumawa rin sila ng 2 argolyang ginto at ikinabit sa ibaba ng tali sa balikat, sa may tahi, sa itaas ng pamikis ng ephod. Ang argolya ng pektoral at ng ephod ay pinagkabit nila ng lubid na asul para hindi magkahiwalay. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng damit na nasa ilalim ng ephod. Ito'y yari sa lanang kulay asul at may butas na sa utan ng ulo. Ang butas ay may tupi upang hindi matastas. Ang laylayan nito'y nilagyan nila ng mga palawit na tila bunga ng punong granada. Ang mga ito'y yari sa pinong lino at lanang asul, kulay ube at pula. Gumawa rin sila ng mga kampanilyang ginto at kinabit sa laylayan sa pagitan ng mga palawit.
Kaya ang laylayan ay may isang hilera ng mga palawit na mukhang bunga ng punong granada at mga kampanilyang ginto. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng mahabang panloob na kasuotan para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang mga ito'y yari sa pinong lino, ganoon din ang turbante, ang mga sombrero at ang mga linong salawal. Ang pamigkis naman sa baywang ay yari sa pinong lino, lanang kulay asul, kulay ube at pula, at binurdahan ng maganda ayon sa utos ni Yahweh. Ang turbante ay nilagyan nila ng palamuting ginto at may nakaukit na ganitong mga salita. Nakalaan kay Yahweh. Ito'y itinali nila sa turbante sa pamamagitan ng kordong asul tulad ng utos ni Yahweh. Natapos na ang toldang tipanan. Natapos nilang gawin ang toldang tipanan ayon sa iniutos ni Yahweh, gayon din ang lahat ng mga kagamitan doon. Ipinakita nila kay Moises ang lahat, ang tabernakulo, ang tolda at lahat ng gamit dito, ang mga kawit, ang mga patayo at pahalang na balangkas, tukod at mga tungtungan nito, ang mga pantakip na balat ng tupa na kinulayan ng pula, balat ng kambing at ang mga tabing, ang kaba ng tipan, ang mga pasanan nito at ang luklukan ng awa. Ipinakita rin nila ang mesa at ang mga kagamitan nito, ang tinapay na panghandog sa Diyos, ang ilawang ginto, ang mga ilaw at ang iba pang mga kagamitan nito, at ang langis para sa mga ilaw. Ang altar na ginto, ang langis na pampahid, ang mabangong insenso at ang kortina para sa pintuan ng tolda. Ipinakita rin nila ang altar na tanso kasama ang parilyang tanso, ang mga pasanan at lahat ng kagamitan ng altar, ang palangganang tanso at ang patungan nito, ang mga kortina para sa bulwagan, ang mga poste at ang mga tungtungan nito, ang tabing sa pagpasok sa bulwagan, ang mga tali, ang mga tulos para sa tolda at lahat ng kagamitan sa paglilingkod sa loob ng toldang tipanan. Ipinakita rin nila ang sagradong kasuotan ng mga pari para sa kanilang paglilingkod sa dakong banal, ang banal na kasuotan ng paring si Aaron at ang kasuotan ng kanyang mga anak na maglilingkod bilang mga pari. Lahat ng ito'y ginawa ng mga Israelita ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Ang mga ito'y isa-isang tiningnan ni Moises at binasbasan ng matiyak na nayari ang mga ito ayon sa iniutos ni Yahweh. Eksodo Kabanatang 40. Ang pagtatayo at ang pagtatalaga sa toldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sa unang araw ng unang buwan, itayo mo ang tabernakulo ng toldang tipanan. Ilagay mo sa loob nito ang kaban ng tipan at tabingan mo. Ipasok mo ang mesa at ipatong mo roon ang kagamitan niyon. Ipasok mo rin ang ilawan at iayos ang mga ilaw. Ang altar na gintong sunugan ng insenso ay ilagay mo sa tapat ng kaban ng tipan at kabitan mo ng tabing ang pintuan nito. Ang altar namang sunugan ng mga handog ay ilagay mo sa harap ng tabernakulo ng toldang tipanan. Ilagay mo naman sa pagitan ng altar at ng tolda ang palanggana at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos, paligiran mo ng tabing ang bulwagan at ikabit ang tabing ng pintuan nito. Pagkatapos, kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo nito ang buong tolda at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Gayun din ang gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Ito rin ang gawin mo sa altar na sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito upang maging ganap na sagrado. Pahiran mo ng langis ang palanggana at ang patungan nito upang maging banal din. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng toldang tipanan at do'y maghugas ayon sa ritual. Pagkatapos, isuot mo kay Aaron ang banal na kasuotan at pahiran mo siya ng langis. Sa ganitong paraan mo siya itatalaga sa akin at siya'y maglilingkod sa akin bilang pari. Palapitin mo rin ang kanyang mga anak at isuot mo sa kanila ang mahabang panloob na kasuotan. Pahiran mo sila ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Dahil sa pagkapahid mo sa kanila ng langis, mananatili silang mga pari habang buhay. Ginawa ni Moises ang lahat ayon sa iniutos ni Yahweh. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito, itinayo ang mga balangkas, isinuot sa mga argolya ang mga pahalang na balangkas at itinayo sa mga poste.
Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan tulad ng iniutos ni Yahweh. Inilagay niya sa loob ng kaba ng tipan ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Pinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ni Yahweh. Ang mesa ay inilagay niya sa loob ng toldang tipanan sa may gawing hilaga ng tabernakulo sa labas ng tabing. Tulad ng utos ni Yahweh, ipinatong niya sa mesa ang tinapay na panghandog. Inilagay niya ang ilawan sa loob ng toldang tipanan sa gawing timog ng tabernakulo, sa tapat ng mesa at iniayos ang mga ilaw, tulad ng utos ni Yahweh. Inilagay niya sa loob ng toldang tipanan ang altar na ginto sa harap ng tabing. Dito niya sinunog ang mabangong insenso tulad ng utos sa kanya ni Yahweh. Ikinabit niya ang tabing sa pintuan ng tabernakulo. Ang altar na sunugan ng mga handog ay inilagay niya sa harap ng pintuan ng toldang tipanan at dito niya inialay ang mga handog na sinusunog at mga handog na pagkaing butil tulad ng utos ni Yahweh. Inilagay niya ang palanggana sa pagitan ng toldang tipanan at ng altar at ito'y nilagyan ng tubig. Doon naguhugas ng paat kamay sina Moises, Aaron at ang kanyang mga anak. Tuwing papasok sila sa toldang tipanan o lalapit sa altar, naguhugas sila tulad ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Pinaligiran niya ng tabing ang tolda at ang altar, tinabingan din niya ang pintuan ng bulwagan. Natapos ni Moises ang lahat ng ipinagagawa sa kanya. Ang ulap at ang tabernakulo. Nang magawa ang toldang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kalwalhatian ni Yahweh. Hindi makapasok si Moises sapagkat nanatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kalwalhatian ni Yahweh. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo, kung gabi na may ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Okay, so sa ating obserbasyon at pagsasabuhay, lagi lang nating tandaan na pinagpapala ng Diyos ang mga masunurin sa Kanya. So, pinagpapala niya yung mga, of course, number one, si Moises, yung mga taong tumutulong sa paggawa ng inuutos niya, yung mga Israelita, lahat sila pinagpapala ni God. So, lagi din nating tandaan, ang patnubay ng Diyos ay laging nasa mga tumatawag sa Kanya. So, kung meron tayong kailangan, wag nating kalimutan na pwede tayong tumawag kay God anytime. Pwede tayong magpa-guide sa Kanya, paturo sa Kanya ng mga gagawin, ganon. So, lagi nating tandaan yan. Tapos, tandaan din natin na ang sining at galing, kahusayan ay patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga taong matapat sa Kanya. So, isa yon yung mga skills natin, yung mga talent natin, pinagkakaloob yan sa atin ng Diyos. Lalo na kung tapat sa Kanya, mas pinapagaling pa niya para mas magamit sa purpose niya. So, patuloy tayong lumapit sa Panginoon, patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Okay, so pray na po tayo. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa araw na to, sa lahat po ng learnings po namin ngayong araw na to. Salamat Lord sa inyo pong napakagandang salita, O God. Salamat Lord sa kalayaan, O God, na makapagbasa po kami ng Biblia. God, anuman po ang aming mga patuloy na nagagawang pagkakamali, O Lord, kung meron man pong katigasan ng aming mga ulo, up until now, hindi pa rin po kami sumusunod sa mga ipinagagawa ninyo, patawarin niyo po kami. At hinihiling po namin, Holy Spirit, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, nagmagawa namin ito, bigyan niyo po kami ng lakas at direksyon. Jesus, thank you po sa inyo, O Diyos, dahil napakabuti ninyo sa amin, O God. Thank you, Lord Jesus. For everything, thank you, Lord Jesus. God, we entrust to you our day, we entrust to you our lives, our family, O God. This we pray po in Jesus' precious name. Amen. Thank you, everyone. So, God bless you all po. See you again tomorrow. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye. Take care.